Sa pagpapatuloy, sa parking lot ng Wuyu Bar, pumasok si Zuyu sa kanyang kotse, at tinanggal ang kanyang sombrero. Isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang taong tumulong kay Pingling Hui na tanungin kung sino ang nakatalo kay Pingling sa isang sparring. Ngayong nalaman na niya ang Dragon Tooth member, kumpiyansa siyang kaya niyang patayin si Minghi sa ilang daang paraan. Sinisi ni Zuyu si Minghi dahil kung wala ito, ang plano sana niya ay maaaring nagdulot ng malaking pagkagulat sa buong mundo. Nagpasya si Zuyu na gawin ang perpektong plano para patayin si Minghi. Nang iyon niya ang mga ilaw ng kanyang kotse, nagulat siya nang makita niya si Minghi na nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan. Sa una ay nalito si Zuyu, ngunit agad niyang naunawaan na natuklasan na rin ni Minghi ang kanyang pagkakakilanlan. Matindi niyang tinitigan si Minghi. Minghi! Sigaw ni Zuyu, bago biglang inapakan ang accelerator ng kanyang kotse. Agad na tumalon si Minghi upang hindi masagasaan ang sasakyan ni Zuyu. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakalayo na si Zuyu. Nang makabawi si Minghi, mabilis siyang tumakbo upang habulin ang kotse ni Zuyu. Habang nagmamaneho, ginamit ni Zuyu ang side mirror ng kotse upang tingnan si Minghi. Nakita niyang unti-unting lumalayo si Minghi, ngunit patuloy ang paghabol nito. Sa kalagitnaan ng paghabol ni Minghi, biglang lumitaw si Pingling Hui sakay ng malaking motorsiklo sa tabi ni Minghi. Sinaway niya si Minghi, sinabing walang tao ang kayang makahabol sa isang sports car gamit lang ang sariling mga paa. Tumalon si Pingling Hui mula sa motorsiklo, at iniabot ito kay Minghi. Gamitin mo ito, sabi niya. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Minghi sa motorsiklo, nagpasalamat, at agad na humarurot upang habulin si Zuyu. Habang nagmamaneho, may napagtanto si Minghi. Ang Calamitous Mist ay lumitaw ilang araw bago siya dumating sa Nando Institute upang kumuha ng special admission exam. Napagtanto niyang ginamit ni Zuyu ang sitwasyon iyon upang magdulot ng gulo gamit ang mga baguhan sa institusyon. Sa panahon ng kanyang pagsusulit, naalala ni Minghi kung paanong sinubukan ng examiner na pahirapan siya, na posible lang dahil sa impluwensya ni Zuyu. Determinado si Minghi na hindi hayaang makatakas si Zuyu. Napansin ni Zuyu sa kanyang salamin na papalapit si Minghi gamit ang motorsiklo, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang superpower. Binunot niya ang dalawang malaking puno mula sa lupa, at inihagis ito kay Minghi. Nakaiwas ng bahagya si Minghi sa pamamagitan ng pagliko sa kanyang motorsiklo. Nang mabigo ang unang pag-atake, lalo pang nagalit si Zuyu. Inalis niya ang seatbelt, tumayo, at muling ginamit ang kanyang kapangyarihan upang magbunot ng mas maraming puno. Ilang sandali pa, maraming puno ang nakalutang sa harap ni Minghi. Sa kabila ng panganib, hindi nagpatinag si Minghi. Pumikit siya at pinabilis pa niya ang motorsiklo, at ginamit ang kanyang superpower, upang mabawasan ang air resistance. Sa huling segundo, halos milagro siyang nakaligtas sa pagbagsak ng mga puno. Nang makalapit sa kotse ni Zuyu, sigaw ni Minghi, "Hindi ka makakatakas." Tinawanan siya ni Zuyu, sinabing tila nagmamadali siyang makipagkita sa kanyang mga instructor sa impyerno. Sinamantala ni Minghi ang isang kurba sa kalsada upang makalapit sa gilid ng kotse. Tumayo siya sa motorsiklo, at tumalon papunta sa likod ng kotse ni Zuyu. Sa kabila ng panganib, unti-unti niyang nilapitan si Zuyu. Sa isang nakakagulat na hakbang, biglang pinatakbo ni Zuyu ang kotse papunta sa gilid ng bangin. Ginamit niya ang kanyang superpower upang ligtas na makalabas mula sa kotse bago pa ito mahulog. Nagulat si Minghi, nahulog ang kotse sa bangin kasama siya. Sumabog ang sports car ni Zuyu, nagdulot ng apoy sa paligid. Habang nakatingin mula sa gilid ng bangin, napangiti si Zuyu, pinaniwalaan niyang patay na si Minghi. Tumalikod siya, pumasok sa kagubatan, at tinawagan ang isang kakilala. Sinabi ni Zuyu na patay na ang Dragon Tooth member. Idinagdag pa niyang hindi na kailangan pang ituloy ang kanilang investigasyon. Hiningi rin niya ang tulong ng kanyang kausap upang makahanap ng mas tagong institusyon dahil hindi na siya maaaring manatili sa Nando Superhuman Institute. Biglang tumigil sa pagsasalita si Zuyu, nang makita niya ang isang figure sa harap niya. Unti-unting kumalat ang mga ulap, at lumitaw ang napakagandang bilog na buwan na nagbigay liwanag sa buong lugar. Si Minghi, na puno ng pasa at sugat sa buong katawan,
ay nagsabi kay Zuyu na tiyak na mahuhuli niya ito, at hihilahin sa libingan ng kanyang mga instructor upang humingi ng tawad sa kanila. Hindi makapaniwala si Zuyu na buhay pa si Ming-Hi. Tumawa siya habang sinasabi niyang nagulat siya na hinahabol pa rin siya ni Ming-Hi. Inilabas ni Zuyu ang kanyang superpower, at sinabi niya kay Ming-Hi na ang mga kakayahan nito ay parang sa isang bata lang kumpara sa kanya. Iniisip niya na hindi yun sapat upang maging banta sa kanya. Binuka ni Zuyu ang kanyang kamay at inihampas ang kanyang braso, at ang kanyang galaw ay nagpadala ng mga tila hangin na patalim patungo kay Ming-Hi. Hindi nakapag-react si Ming-Hi, at ang atake ni Zuyu ay tumama ng diretso sa hubad na dibdib ni Ming-Hi. Napaatras si Ming-Hi, at ang mga patalim na hangin ay nag-iwan ng 3 malalalim na sugat sa dibdib niya na parang sinugat ng oso. Sa kabila ng mas maraming sugat sa katawan niya, nanatiling walang pakialam si Ming-Hi. Tumayo siya ng tuwid na parang walang nangyari. Ang tibay ni Ming-Hi ay ikinagulat ni Zuyu, ngunit nanatili siyang kampante. Alam niya ang mga kakayahan ni Ming-Hi, at sigurado siyang walang medium doon na maaaring ma-absorb ni Ming-Hi. Hindi posibleng manalo si Ming-Hi laban sa kanya gamit lamang ang purong lakas. Inilabas ni Zuyu ang kanyang ultimate soul art. Gusto niyang ipakita kay Ming-Hi kung ano ang tunay na extraordinary, at kung ano ang tunay na superhuman. Sabay-sabay na nabunat ang mga puno sa paligid habang ginagawa ni Zuyu ang kanyang kakayahan. Si Ming-Hi naman ay nanatiling nakatayo, at hawak ang Frost Variation Mutated Crystal sa kanyang kaliwang kamay. Pinagsama ni Zuyu ang lupa at mga puno, na bumuo ng isang maliit na bundok sa likod niya. Ginamit ni Zuyu ang kanyang ultimate soul art na Mountain Shattering Roar. Ang maliit na bundok na nabuo sa likod niya ay itinapon patungo kay Ming-Hi. Dinurog ni Ming-Hi ang Frost Variation Mutated Crystal, at inabsorb ang asensya nito gamit ang kaliwang kamay. Iwinasiwas niya ang kanyang kaliwang kamay, at ginamit ang kanyang Radiant Spirit skill na Ice Storm Python Fist. Isang imahe ng yelo na python ang nabuo sa kamao ni Ming-Hi. Nang sumuntok siya, bumuka ang bibig ng python, at gumalaw patungo kay Zuyu. Nilamon ng python ang mga lupa at punong itinapon ni Zuyu kay Ming-Hi. Nang makita ni Zuyu na ang lahat ng nilalamon ng python ay nagiging yelo, nagsimula siyang magpanik. Pinawisan ng malamig si Zuyu, habang ang python ay biglang nawala sa harap niya, iniwan siyang walang gasgas. Ngunit iwinasiwas ni Ming-Hi ang kanyang kanang braso at sumuntok ulit, na nagpadala ng isa pang python patungo kay Zuyu. Ang pangalawang python ay binasag ang mga bagay na nagyelo ng unang python upang marating si Zuyu. Sinubukan ni Zuyu na tumalon palayo, ngunit huli na siya. Nagsimula ng magyelo ang kanyang katawan mula paa hanggang ulo. Ang Radiant Spirit skill ni Ming-Hi na Ice Storm Phantom Fist ay kasing lakas ng una. Hindi lang nito na-free si Zuyu kundi pati lahat ng bagay sa daraanan nito. Tumahimik ang buong lugar. Habang papalapit kay Zuyu na natakpan ng yelo, pinunit ni Ming-Hi ang huling piraso ng natitirang damit sa kanyang katawan. Ininsulto niya si Zuyu sa pagiging mayabang nito, sa panlalait sa mga bagay na mahalaga sa iba, at sa pag-iisip na siya ay isang superhuman gayong wala siyang kwenta kundi basura lamang. Itinaas ni Ming-Hi ang kanyang kanang braso. Pinanood ni Zuyu si Ming-Hi nang may takot, habang sinira ni Ming-Hi ang yelo, at pinutol ang kanang braso ni Zuyu. Sinabi ni Ming-Hi kay Zuyu na kung ganoon ang galit niya sa pagiging tao, maghanap na siya ng sulok para mabulok at huwag nang manggulo sa mga taong gustong mamuhay ng maayos. Noong gabi ding iyon, nananatiling nangingibabaw sa kalangitan ng maliwanag na bilog na buwan. Dumating sina Instructor Luo at Commander Luo Lin sa Memorial Hall ng Nando Superhuman Institute, nang hindi pinaliwanag ang dahilan. Inanyayahan sila ni Ming-Hi na pumunta roon. Sinabi ni Instructor Luo kay Luo Lin na malamang hindi maganda ang pakiramdam ni Ming-Hi dahil sa murang edad ay dumaan na siya sa napakaraming hirap, at saka pa lang siya nakapasok sa kolehiyo. Sabi ni Luo Lin, nauunawaan niya iyon, lalo na't nasaksihan mismo ni Ming-Hi ang huling sandali ni Instructor Zhu Qi. Nagpasya silang samahan si Ming-Hi upang maibsan ang bigat ng mga nararamdaman niya. Pagkatapos ng lahat, nahuli si Teacher Fing, at hindi laging naroon ang opisyal na organisasyon ng mga superhuman para sa kanya. Pagpasok nila sa Memorial Hall, nakita nila si Zuyu na nakaluhod sa sahig at nakatali sa yelo.
Nakatayo si Minghi sa tabi ni Zuyu habang nakatingin sa mga larawan ng kanyang mga instructor. Nagbigay pugay si Instructor Luo sa mga yumaong bayani, at humarap si Minghi kina Luolin at Instructor Luo. Sinabi niya sa kanila na nahuli na niya ang miyembro ng Heavenly Sovereignty, na naging sanhi ng insidente sa Shaolong, at natupad na niya ang pangako niya sa kanyang mga instructor. Nanlaki ang mga mata ni Luolin at Instructor Luo sa gulat, at dali-daling tumakbo palapit kay Zuyu upang tingnan siya. Umiiyak si Zuyu, at nakiusap kina Luolin at Instructor Luo na dalhin na siya agad sa kulungan. Sigurado siyang baliw si Minghi, at ayaw na niyang makasama ito. Nagkatinginan na lang sina Luolin at Instructor Luo, at mabilis na sumang-ayon. Habang kinakausap ni Luolin si Minghi, tumawag naman si Instructor Luo upang iulat ang sitwasyon. Sinabi ni Luolin kay Minghi na hindi niya kailangang pilitin ang sarili niya sa ganoon, at pinuri niya ang kahangahangang ginawa nito. Sinagot naman siya ni Minghi na nais lang niyang bigyan ng paliwanag ang kanyang mga instructor. Nag-aalala si Luolin para kay Minghi at pinaalalahanan siya na maaari rin siyang mamatay sa ganitong paraan. Sa kabilang banda, matapos makakuha ng mga tagubilin, tinapos ni Instructor Luo ang tawag. Sinabi niya kina Minghi at Luolin na may paparating na kinatawan mula sa opisyal na organisasyon ng mga superhuman. Hindi pa rin makapaniwala si Instructor Luo sa nagawa ni Minghi para sa kanila. Sa ngalan ng Dragon Tooth Group, muling nagbigay pugay si Instructor Luo kay Minghi, at pinasalamatan siya sa lahat ng ginawa nito. Nagpanik si Minghi at nilinaw niya na ginawa lang niya ang nararapat niyang gawin. Ilang sandali pa, dumating na ang kinatawan ng opisyal na organisasyon ng mga superhuman, at dinala na nila si Zuyu. Inihatid ni Luolin si Minghi sa sasakyan ng opisyal na organisasyon ng mga superhuman. Umaasang mabibigyan si Minghi ng maayos na gamutan pagdating sa ospital. Hinintay ni Luolin na makaalis ang sasakyan, bago muling pumasok sa Memorial Hall. Humarap siya sa mga larawan ng mga yumaong instructor. Sinabi niya na malamang masaya ang mga ito na makita ang estudyanteng iniligtas nila gamit ang sarili nilang buhay na naging napakahusay. Napagtanto niya na tama si Instructor Zuchi, isa-isa silang maliliit at walang halaga, ngunit maaari nilang panatilihing buo ang mundo para sa susunod na henerasyon. Nasa isang madilim na universe sila kung saan hindi nila makita ang liwanag, ngunit ang bagong henerasyon ang maglalayag para sa kanila. Nagbigay pugay si Luolin sa mga larawan ng mga yumaong instructor. Sinabi niyang lahat ng ginawa nila ay sulit. Talagang sulit. Kinabukasan, papunta si Minghi sa kanyang klase sa umaga. Habang naglalakad siya sa pasilyo, inabutan siya ni Fang Nianrong at binati. Tinanong siya ni Fang Nianrong kung pinili din ba niya ang kurso na tinuturo ni Teacher Tang Hang. Sinabi ni Minghi na pinili niya iyon, at nagkataon, naging magkaklase ulit sila. Ikinwento ni Fang Nianrong kay Minghi na kumuha siya ng ilang open classes sa halos buong semester, at ang pinaka nakakuha ng kanyang interes ay ang mga kurso ni na Teacher Tang Hang at Professor Fing. Nahirapan daw siyang magdesisyon kung alin ang pipiliin, kaya nalungkot siya nang marinig niyang nagdesisyon si Professor Fing na mag-aral sa ibang bansa. Biglang naalala ni Minghi ang huling sandali niya kasama si Professor Fing, at nakisimpat siya kay Fang Nianrong, sinasabing nakakalungkot nga iyon. Sinabi niya kay Fang Nianrong na mahusay na guro si Professor Fing at maraming matututunan mula sa kanya. Naging curious si Fang Nianrong kung anong klase ng paksa ang ituturo sa kanila ni Teacher Tang Hang ngayong semester. Sinabi na lang ni Minghi na hintayin niya na lang at malalaman din niya. Pagpasok nila sa silid-aralan, naka-project sa harap ang pamagat ng paksa ni Teacher Tang Hang, Elective, Disasters and Alien Civilization. Sinimulan ni Teacher Tang Hang ang klase sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa mga dakilang iskolar noon, dahil ang kanyang pananaliksik at mga proyekto ay batay sa pagtanggi sa kanilang mga teorya. Yumuko si Teacher Tang Hang sa harap ng lahat bilang respeto. May nagsabi mula sa klase na medyo inaasahan na niyang magiging outrageous ang pambungad na linya ni Teacher Tang Hang, dahil teacher ito sa universidad. Ngumiti lamang si Teacher Tang Hang. Sinabi niya sa klase na anuman ang panahon o era nila, dapat nilang laging questionin ang autoridad. Pagkatapos ng lahat, ganito rin natuklasan ng mga dakilang iskolar ang katotohanan ng mundo para sa kanila. Sumang-ayon ang mga estudyante sa sinabi ni Teacher Tang Hang.
Lahat ng iskolar ay bumali ng mga tradisyon at karaniwang paniniwala sa kanilang panahon. Tinanong ni Teacher Tanghang ang mga estudyante kung naisip na ba nila na parang medyo pinapaborin lang ng lumikha ang mga tao. Sinabi niyang ang mga tao ay may kakayahang gumamit ng kamay upang matutunan ang paggamit ng mga kasangkapan, lumikha ng apoy, at hakbang-hakbang na naitatag ang kasalukuyang sibilisasyon. Ang mga tao ay may karunungan at paraan ng sibilisasyon na hindi kayang abutin ng ibang mga species. Nagtanong si Teacher Tang kung ang mga bagay na iyon ba ay pawang mga pagkakataon lamang o ang tinatawag na step-by-step evolution. Aniya, paano kung dumating ang panahon na mawala ang pabor ng lumikha sa mga tao, at lumitaw ang ibang species na may kakayahang gumamit ng mga kasangkapan tulad ng tao, matutong lumikha ng apoy, at hakbang-hakbang na paunlarin ang kanilang talino? Tinanong niya ang mga estudyante kung ano ang magiging anyo ng mundo kung mangyari iyon. Nanatiling tahimik ang mga estudyante, nagkatinginan at nag-aalala, unti-unting nauunawaan ang ibig sabihin ni Teacher Tanghang. Ipinakita ni Teacher Tang ang susunod na slide na naglalaman ng larawan ng mga calamity beasts. Sinabi niya sa mga estudyante na tama ang iniisip nila, nangyayari na sa mundo nila ang sitwasyon na kanyang inilalarawan. Nasa panahon na sila kung saan nagsisimula ng mabago ang mga bagay. Ipinaliwanag ni Teacher Tang na napakatagal nang naniniwala ang mga tao na sila lamang ang nag-iisang nilalang na may talino, at itinuring nila ito bilang isang bagay na natural. Hindi kailanman kinwestiyon ng mga tao kung bakit may napakalaking pagkakaiba sa pagitan nila at ng natitirang bahagi ng kalikasan, at kung bakit ang mga tao ang namumuno sa mundo at nangingibabaw sa iba pang species. Ipinakita ni Teacher Tanghang ang isa pang larawan ng mga calamity beast na naghari sa isang abandonadong lungsod. Bigla niyang binanggit na mayroon ng isa pang species na naging kasing talino ng tao. Hindi makapagdesisyon ang mga tao kung dapat ba nilang bitawan ang kanilang kaabangan bilang piniling lahi, at kilalanin ang bagong species na ito. Ipinaalam ni Teacher Tanghang sa mga estudyante na ang mga senior scholar mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkaisa sa opinyon na ang mga tao ay hindi pa ganap na kaharap ang bagong species. Ang mga nilalang na ito ay nasa unang yugto pa lamang ng pag-unlad ng kanilang sibilisasyon, na maihahalin tulad sa panahon ng Fire Tribe ng mga tao. Itinuro ni Teacher Tanghang na inabot lamang ng mga hayop na ito ang 10 taon upang marating ang panahon ng Fire Tribe. Sinabi niya sa mga estudyante na subukan nilang isipin kung nasaan na ang mga hayop na ito sa loob ng 30 taon, at hulaan kung ilang taon ang aabutin para malampasan ng mga ito ang sibilisasyon ng tao. Ayon kay Teacher Tanghang, sa loob ng wala pang 70 taon, ang mga tao ay maaaring maging bihag na hayop na lamang ng mga nilalang na ito. Ang tanging paraan ng tao para mabuhay ay maging sariwang pagkain para sa mga hayop. Tumahimik ang silid-aralan, nalugmok sa depresyon ang mga estudyante nang mapagtanto nilang may katuturan ang mga salita ni Teacher Tanghang. May isang lalaking estudyanteng nagtanong ng prangka kay Teacher Tanghang kung mayroon ba siyang ebidensya upang patunayan ang kanyang mga sinabi o kung katulad lang siya ng mga doktor na mas pinapalala ang sakit sa halip na gamutin ito. Sinabi ni Teacher Tanghang na wala siyang konkretong ebidensya, lahat ng kanyang pananaliksik ay batay lamang sa mga haka-haka, na maaaring ituring na hangkag na usapan. Pinaliwanag ni Teacher Tanghang na kahit isa siyang guro, kagaya rin siya ng mga estudyante, ito ang unang pagkakataon niyang humarap sa isang sibilisasyon na hindi tao. Isang lalaking estudyanteng nag-aalala ang nagtanong kung posible bang maungusan ng mga hayop ang mga tao. Hinawakan ni Teacher Tanghang ang balikat ng estudyante, at sinabing ito ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang kursong iyon. Seryosong sinabi ni Teacher Tang na umaasa siyang mali ang kanyang pananaliksik. Sa ganitong paraan, mananatiling nangunguna ang tao, magkakaroon ng oras para maunawaan ang mga hayop, malaman kung paano sila harapin, at tiyaking magpapatuloy ang apoy ng sibilisasyon ng tao. Gustong tiyakin ni Fang Nianrong kung ang paksa ba nila ngayong semester ay upang patunayan na hindi mag-e-evolve ang sibilisasyon ng mga hayop. Kinumpirma iyon ni Teacher Tang at sinabi niyang mangungulekta sila ng mga espesyal na specimen ng hayop para ikumpara. May isang estudyanteng nagtanong kung lalabas ba sila para sa kursong iyon. Sinabi ni Teacher Tang na madalas silang lalabas, at haharap sa ilang panganib, kaya kinakailangan ng pakikipagtulungan sa Hunters Association at opisyal na mga tauhan. Bigla siyang nalungkot.
Ipinaliwanag ni Teacher Tang na hindi masyadong nabibigyang pansin ang kanyang kurso, maliit lang ang pondong kanilang nakuha, at mahirap din makuha ang pag-aproba ng mga opisyal. Sinubukan siyang aliwin ng isang estudyante, sinasabing ang paksa ng kanilang kurso ay napakahalaga at maaaring humantong sa isang mahalagang tuklas, katulad ni Dr. Wulong mula sa astronomy team. Naalala ni Teacher Tang si Dr. Wulong, at napabuntong hininga na lang. Ipinagpatuloy ng estudyante ang pag-udyok, sinasabing maaari silang magbigay ng malaking kontribusyon sa progreso ng sangkatauhan. Sinabi ni Teacher Tang sa mga estudyante na huwag masyadong mag-alala, dahil magbibigay naman ng suporta ang paaralan. Dagdag pa niya, sasama rin ang mga senior mula sa Student Council sa kanila para tiyaking ligtas ang lahat habang nangongolekta ng mga sample sa labas.